Sa mundo natin, iilan lang ang nagiging masaya hanggang sa huli. Iilan lang ang nagkakaroon ng pagkakataon para makatagpo ng tunay na magmamahal sa kanila. Yung pagmamahal na walang pinipiling edad, kasalian o kahit kakulangan sa katawan. Kasi kapag mahal mo, walang pero, walang atrasan. Kaya lang, sa isang taong tulad ko, ang pakiramdam ko ay imposible nang maranasan ko pa yon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Romy. Simpleng tao at may mataas na pangarap. Pero dahil sa isang aksidente, ay nawala ng parang bula ang lahat. 20 years old pa lamang ako noong naging baldado ang mga paa ko at magmula noon ay hindi na ako nakalakad pa. Sobrang hirap dahil naging limitado na ang kilos ko. May mga pagkakataon na gusto ko nang sumuko, pero sinasabi ko sa sarili ko na may dahilan ng Diyos kung bakit nangyari yun sa akin. Hinintay ko ang sagot sa mga tanong ko at hindi ko inakala na darating pa yun sa buhay ko. Dahil isang araw, Ano ba yan, Joseph? Kanina ako pa kain ng kain ha. Wala ka bang kabusugan? Ano ka ba? Minsan lang magpa-party ng ganito si Mayor. Susulitin ko na. Walang pagkain sa bahay. Ikaw, bakit hindi ka kasi kumakain? Busog na ako eh. Dami ko nakain na spaghetti. Sabihin mo lang kung may gusto ka pa. Kukuha kita ng pagkain. Sige lang, salamat. Ba talaga si Mayor, no? Trip lang kung magpa-party. Sana ganun din ako kayaman para araw-araw party sa bahay. Ba? Maghanap ka muna ng matinong trabaho tsaka mo isiping magbayaman. Dahil walang mangyayari sa buhay mo kung palagi ka na naghihintay ng swerte. Hanapin mo. Hindi yung hinihintay mo. Jesus, ano ba akala mo? Hindi ako naghahanap. Halos lahat na yata ng pabrika dito sa atin, na-applyan ko na pero wala pa rin. Eh paano ka naman kasi matatanggap? 2 buwan ka palang nagtatrabaho, nagre-resign ka na agad. Kung ako siguro walang diferensya, ako sinasabi ko sa'yo, wala ako dito dahil nagtatrabaho ko. Ganyan ka na naman eh. Sino ba nagsabi sa'yo na may diferensya ka? Nabusog ka lang, naging bulag ka na eh. Tingnan mo nga ako, naka-wheelchair. Hindi nga ako makapagsayaw eh. Okay lang yan. Eh, kumpleto pa naman yung 5 senses mo. Kumain ka na nga lang dyan. Joseph, nakikita mo ba yung babae na yun? Saan? Yun o, yung nakaputing blouse. Ah, yung ano, yung naka-shades. Siya nga. Ano? Bakit naka-shade siya? Wala namang araw ah. Minsan talaga, insan. Hindi ko alam ang takbo ng utak mo eh. Di ba obvious? Ang galing. Na hindi siya nakakakita. In short, bulag. Tsaka si ano yan? Si Angie. Angie. Kapatid ni Nina. Galing daw Samar tapos dito natitira sa probinsya natin. Sandali, alapitan ko lang. Tapos papupuntahin ko na lang. Sige, dito na sila. Hi. Hello. Ito nga pala si Romy, pinsan ko. Tapos ito naman sina Nina at Angie. Hi. Hello. Sweet dance na. Tara, sayo tayo Nina. Sige na ate, sumama ka na. Ako nang bahala dito kay Angie. Sige. Tara. Alam mo, kahit bulag ako, nakakaramdam ako may nakatingin sa akin. Ay, sorry. Ngayon lang kasi kita nakita dito eh. Kahapon lang kasi ako dumating galing Samar, tapos saktong may sayawan daw dito, kaya ayun, sinama ko ni ate Nina. Oo, nasabi nga sa akin kanina ni Joseph. Oh, bakit hindi ka nag-aaya ng babaeng isasayaw? Ang ganda pa naman ng kanta, oh. Paano ko naman gagawin yun? Bakit hindi ka marunong sumayaw? Hindi yun. Ang ibig kong sabihin, paano ko gagawin yun eh, naka-wheelchair lang ako. Ha? Bakit? Na-aksidente ka ba? Oo. Ay, ganun ba? Eh, okay ka na ba ngayon? Ano bang nangyari? Nagtatrabaho kasi ako bilang construction worker. Kaso, aksidenteng gumuho yung building tapos nabagsakan ako ng bakal sa binti. Ayun. Grabe. Oo, hindi na ako nakalakad pero okay naman na ako. Nagpapasalamat na lang ako dahil buhay pa ako. Yun na nga lang, dapat lang na magpasalamat ka. Maging masaya pa rin tayo kahit na may mga pagkukulang sa atin. Wala naman kasing taong perpekto, di ba?
lahat tayo may kakulangan. Depende na lang kung paano natin i-handle yun. Maganda yung sinabi mo. Ikaw, na-aksidente ka rin ba kaya nabulag ka? Hindi. Mula pagkabata talaga, hindi na ako nakakakita. Pinanganak na raw akong ganito. Dahil sa wala naman kaming pera pampaopera, hindi na talaga ako nakakita pa. Hindi ka ba nalulungkot sa kalagayan mo? Hindi naman. Siguro nasanay na lang ako na ganito na ako. Saka bakit pa ako magmamaktol, diba eh? Nakakahinga pa naman ako. Nakakarinig. Nakakapagsalita. Paningin lang naman ang nawala sa akin eh. Kaya masaya na ako. Alam mo, nakakabilib ka. Hindi ka tulad ng iba na, di ba, galit sa mundo dahil sa nangyari sa kanila. Ganon. Ayoko naman kasing aksayahin yung oras ko sa galit kung pwede naman ako magpasalamat sa kung anong binigay sa akin ng Diyos, diba? Tama. Nakakabilib ka talaga, Angie. Alam mo, nakakahawa yung pagiging positive mo sa mundo. Salamat. Ay nga pala, may party sa bahay namin ha. Birthday ng tatay namin. Punta ka ha. Isama mo na rin si Joseph. Sigurado kang okay lang? Oo naman. Kakilala naman ni ate si Joseph saka kahit pa paano, magkakilala na rin tayo. Hindi ba pwedeng magkaibigan na? Pwede. Maganda, mabait, mahinhin. Ganyan ko kung i-describe si Angie. Parang wala lang sa kanya ang kondisyon niya. At doon niya ako napahanga. Nasabi ko pa nga, paalang ang nawala sa akin. Naranasan ko pa rin ang makalakad kahit papaano, pero si Angie, minsan sa buhay niya, ay hindi niya nakita ang paligid niya. Magmula noon ay naging malapit ako sa kanya. Palagi ko siyang pinupuntahan sa bahay nila dahil si Joseph naman ay nililigawan ng kapatid ni Angie na si Nina. Yun ang ginamit kong paraan para makita ko palagi si Angie. At hindi nga nagtagal, ay nahulog ang loob ko sa kanya. Noong una, medyo kinakabahan at natatakot pa ako. Pakiramdam ko kasi ay hindi ako magugustuhan ni Angie. Pero nagkamali ako dahil pinayagan niya akong ligawan siya. Wala akong sinayang na panahon. Ipinaramdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Ginawa ko ang lahat para lang mahalingding niya ako, tulad ng pagmamahal ko kay Angie. Napaka-presko naman dito. Thank you sa pagdala sa akin dito ha. Wala yun. Ayaw mo bang maligo? Hindi na. Wala kang kasama dito eh. Tsaka, hindi rin ako mag-enjoy. Hindi naman ako makakalangoy eh. Ganon? Dati, tinatanong mo ako kung malungkot pa ako sa buhay ko. Ikaw naman ang tatanungin ko ngayon. Hindi ka ba nalulungkot na hindi ka na nakakalakad? Dati oo. Pero ngayon hindi na. Bakit? Andiyan ka na. Ikaw ha? Yung mga hirit mo na naman. Totoo naman eh. Simula nung makilala kita, nagbago na yung takbo ng buhay ko. Paano naman nabago ng isang babaeng hindi nakakita ang buhay mo? Tingnan mo nga ako. Wala akong ideya kung ano itsura mo. Hindi ko nga alam kung ano itsura ng mundo eh. Hindi ka pa nagdadalawang isip sa paniligaw mo sa akin? Bakit naman ako magdadalawang isip sa'yo? Mata ba ang nagmamahal? Hindi ba yung puso naman? Sa bagay. Pero, mahihirapan ka lang sa akin, Romy. Magiging alagain lang ako sa'yo. Kaya nga ako nanliligaw at umaasa na makuha ko yung matamis mong oo kasi gusto kong alagaan ka. Gusto ko, ako ang magiging mata mo para makita mo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Hindi ka ba magsasawa na gawin mo sa akin? Hindi. At kahit kailan, hindi mangyayari yon. Sarap ng tubig! Tara, ligo tayo! Ay, sorry. Naka-istorbo ba ako? Oo kaya, ikita mo ang seryoso yung pinag-uusapan ng dalawa. Sorry na! Kung mag-uusap kasi kayo ng seryoso, wag dito. Doon kayo sa malayo. Kita nyo, nandito yung pagkain eh. Nakakagutom kaya lumangoy. Okay lang. Nagugutom na nga rin ako eh. Nasaan na yung sandwich ko? Eto. Ako nang magtatanggal sa tissue. Oh, yan. Kumain ka na. Oh, ito, tubig. Salamat.
Uy, ang sweet nila. Nakakainggit. Baby, ako nga rin. Subuan mo nga rin ako. O ayan, Ano ba? Ang lambing-lambing mo talaga, no? Ikaw na ang pinaka-sweet na girlfriend sa buong mundo. okay lang yan. Mahal pa rin naman kita eh. Dito pa talaga kayo naglambingan ha? Naiinggit ka? O siya, Angie, sagutin mo na nga tong si Romy at nang hindi na mainggit sa amin ng sweetie pie ko. Hindi naman niya kailangan mainggit eh. Paano hindi maiinggit yan eh? Hindi mo pa nga sinasagot. Hindi na nga kasi kailangan mainggit. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sinasagot mo na ba siya, Angie? Ano pa nga ba? Congratulations, pare! Uy, ising, hindi ka na nananaginip. Hindi nga. Sinasagot mo na talaga. Ko? Girlfriend na kita? Paulit-ulit? Gusto mong bawiin ko? Oo na nga, diba? Sinasagot na kita. Hindi. Wala akong masabi. Yes! Girlfriend na talaga kita? Oo nga, ang kulit mo ah. Oh, congratulations. O siya, mag-moment po na kayo dyan. Doon lang kami, Sandali, hindi pa ako tapos kumain. Dalin mo na lang yan. Puro kapag kain eh. Bigyan mo na lang privacy yung dalawa. Wali ka na. Ito na nga eh. Masaya ka ba? Oo naman. Sobra. Pakiramdam ko nga ngayon, ako na yung pinakagwapong lalaki sa buong mundo dahil sa wakas, sinagot mo na rin ako. Ibig sabihin lang nun, mahal mo na rin ako. Nadala kasi ako dyan sa ganda ng boses mo eh. Sa kabaitan at sa pagiging mapagmahal mo. Kaya, huwag mong bibitawan yung puso ko ha. Sa'yo ko lang binigay yan. Akin lang to. Hindi ko hahayaan na makuha pa ng iba. Yun na yata ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa wakas ay napasagot ko na rin si Angie, ang nag-iisang babaeng minahal ko. Kahit napasagot ko na siya, ay hindi pa rin ako tumigil sa panliligaw. Hindi ako nagbago. At siguro kung meron mang pagbabago, yun ay yung mas lalo ko pa siyang minahal. Ang tahimik mo naman ngayon. Anong iniisip mo? Wala. Pilit ko lang ini-imagine kung ano itsura ng lugar na pinuntahan natin. Sige, sandali. I-describe ko para sa'yo. Nasa isang park tayo pero hindi lang to basta isang park. Maaliwalas, maraming puno, may mga upuan tulad sa atin. Tapos dito sa may harap natin, may playground. May mga bata naglalaro nga eh. Talaga? Siguro ang saya nila kasi malaya silang nakakagalaw. Buti pa sila. Nalulungkot ka ba? Medyo naiinggit din. Pero okay lang. Ito yung binigay sa akin ng Diyos eh. Saka, nandyan ka naman kaya ayos lang. Mabuti naman at naisip mo ako. At least ngayon, hindi mo na naiisip na nag-iisa ka. Pinaparamdam mo kasi sa akin na kahit hindi kita nakikita, nandyan ka pa rin. Bakit mo kinakapa yung mukha ko? Gusto ko kasi ulit imaginein yung mukha mo eh. Ang tangos talaga ng ilong mo ah. Tapos, ang kinis-kinis pa ng mukha mo. Yung mga kilay mo, makapal. Medyo malalim ang mga mata. At yung labi mo. Kissable lips ba? Ngayon naniniwala na ako sa isang bagay. Ano yun? Na may gwapo akong boyfriend. Siguro kapag namamasyal tayo, maraming babae na ingit sa akin, no? Sinasabi nila na ang swerte-swerte ko. Hindi ah. Masyado ka lang mag-imagine kaya nasasabi mong gwapo ako. Ikaw ang maganda. Parang hindi naman. Pero mahal, may tanong ako sa'yo. Ano? Kahit ba isang beses, naisipan mong ipagpalit ako sa iba? Kanino naman kita ipagpapalit? Eh di sa nakakakita, yung mas kaya kang alagaan. Bakit ba ako maghahanap ng iba nandiyan ka naman, di ba? Kaya ang sagot ko sa tanong mo, hindi. Hindi ako tumitingin at titingin sa iba. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Oo naman.
Alam mo, minsan napapaisip ako. Ano kaya nakita mo sa akin kung bakit akong minahal mo ng ganyan? Kasi ikaw ang pinakamabait, mapagmahal at magandang babae na nakita ko. Kahit hindi ako nakakakita? Oo, walang kaso yun sa akin. Anong karapatan kong magreklamo kung ako mismo may kakulangan din? Ikaw lang naman ang bumupuno sa pagkatao ko eh. Pinupuno mo ng pagmamahal ang puso ko. Ako rin. Kaya maraming salamat sa pagmamahal at pagtitiyaga mo sa akin, ha? Mahal na mahal kita. At kahit ano pa man ang mangyari, walang magbabago doon. Walang papalit sa'yo dito sa puso ko. Kasi sayong-sayo na to eh. Wala nang ibang makakaagaw pa. At dahil dyan, may tanong ako. Ano? Kung yayayain ba kita magpakasal, papayag ka? Ha? Walang buwan pa lang relasyon natin ah. Nasusukat na ba sa tagal ng pagsasama para masabi mong handa ka ng panindigan siya? Kasi ako, unang beses pa lang kitang nakita, naramdaman ko na ikaw yung babae para sa akin. Pero baka mamaya nagkamali ka lang pala ng desisyon. Tapos sa bandang huli, iwanan mo ko. Sa tingin mo ba gagawin ko yun sa'yo? Ikaw ang pinaka-importanting tao sa buhay ko. Ikaw ang dahilan kung bakit gumigising ako sa umaga. Ikaw yung nagbigay ng ngiti sa akin araw-araw. Angie, ikaw na ang buhay ko at kung papayag ka, hindi na kita papakawalan pa. Angie, gusto kitang mahalin hanggat nabubuhay ako. Kaya sana, samahan mo ako sa bawat araw na darating pa sa buhay ko at sana rin, hayaan mo kong alagaan at mahalin ka ng higit pa sa kaya kong gawin. Angie, handa ka bang pakasalan ako? Oo naman. Payakap nga. Salamat, Romy. Pinasaya mo ako na sobra-sobra ngayon. Ako mas pinasaya mo. Angie, mahal na mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Pagkatapos lang ng 2 taon na magkarelasyon ay nagdesisyon kaming magpakasal na ni Angie. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko. Nawalan man ako ng mga paa, ay may dumating naman na magmamahal sa akin ng totoo. Sabi ko nga, buti na lang pala ay naghintay ako sa dahilan ng Diyos. Naghintay kung ano ba talaga ang purpose niya sa buhay ko. Ito pala yon, ang magmahal at mahalin ng isang babaeng para sa akin, ang pinakamaganda at mapagmahal na asawa sa buong mundo. Sa isang tulad kong pilay at si Angie naman ay bulag, naging mahirap pa sa amin ang buhay. Pero kinaya namin yun. Kung ano-anong trabaho ang pinapasukan ko para lang magkaroon kami ng pera, habang si Angie naman ay nasa bahay lang. At kahit wala kaming magandang bahay at malaking pera, ay sobrang saya ko pa rin. Kapag kasama ko ang asawa ko, pakiramdam ko ay wala akong kakulangan sa katawan. Ako ang nagsilbing mga mata niya, habang siya naman ang nagsilbing mga paa ko. Punong-puno ako sa pagmamahal ni Angie, at ang tanging hiling ko na lang sa Diyos ay sana ay magawa ko pang mapasaya ang pinakamamahal kong asawa. Alas 7 na pala ng gabi. Kailangan ko ng... Ano yun? Angie? Oh, anong nangyari dito? Gusto ko sana kasing magluto ng hapunan kaso natabi ko yung pinggan eh. Yan tuloy nabasag. Pero wag kang mag-alala, ako na maglilinis nito. Teka, wag mo nang damputin. Baka masugatan ka pa. Umupo ka muna dyan. Kukuha ko ng walis. Sige. Diba sabi ko sa'yo kapag may gagawin ka sa kusina, tatawagin mo ako? Saka bakit ka magluluto? Gawain ko yun, hindi ba? Gusto ko lang naman kasing ipagluto kay. Palagi na lang kasing ikaw yung gumagawa dito. Nakakahiya na sa iyo. Anong nakakahiya sa ginagawa ko? Pakiramdam ko kasi wala akong pakinabang sa iyo. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tingnan mo nga oh. Nakabasag na naman ako ng plato.
Hindi ko talaga maiwasan minsan eh. Pasensya ka na ha. Ultimong pagluluto, hindi ko magawa para sa'yo. Huwag mo nang isipin yun. Paano hindi nakakapagluto eh? Ikaw na nga nagsasaing, hindi ba? Ako sa ulam. Ikaw ang naghahanda sa lamesa, ako naghuhugas. O ako nagpupunas dito sa bahay, ikaw naman ang nagwawalis. O saan ang walang pakinabang dun? Partner nga tayo sa lahat ng bagay eh. Pero, nahihiya pa rin ako sa'yo. Mahal, hayaan mo na kaya ako magtrabaho. Mahal, hindi nga pwede. Diba? Baka mapano ka pa dyan sa labas eh. Kaya ko naman eh. Saka may mga trabaho naman para sa mga katulad ko. Para makatulong ako sa'yo dito sa mga gastusin. Alam ko naman na napapagod ka rin sa ginagawa mo kaya gusto kong tumulong sa'yo. Kaya ko to. Kaya kitang buhayin kaya hayaan mo na lang akong patunayan yun sa'yo. Oh, bakit ka naman natahimik bigla? Naisip ko lang. Wala ka man tiwala sa akin? Oh, saan naman ang gagaling yan? Ayaw mo kasing tulungan kita. Sige nga, ano bang trabaho ang kukunin mo? Alam mo, wala nang bakante ngayon sa mga trabaho. Ako nga, nagtsatsaga sa pagtulong sa pawn shop ni na Mang Dado eh. Sumasideline din ako sa mga pag-aayos ng electric fan at TV. Oh, Kahit ano. Kahit piso-piso lang yung kitain. Okay lang. Pera na rin yun. mahal, hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo dahil kaya ko naman to eh. Ayaw kitang nakikitang nahihirapan. Tsaka mas gusto ko nandito ka lang sa loob ng bahay. Ayoko lang kasi na magsawa ka sa akin. Gusto ko yung masabi mo sa iba na maswerte ka sa akin. Oh, maswerte naman ako ah. Ay, mahal, huwag kang matakot na baka magsawa ako sa'yo. Napakasalan ba kita kung iiwan din kita? Saka di ba nga, nangako tayo sa isa't isa walang iwanan sa lahat ng bagay magkasama tayo, hindi ba? Oo. O edi yun ang palagi mong tandaan. Mahal na mahal kita, hindi magbabago yun, okay? Okay. Mabuti. Halika na't kumain tayo, para. Mahal? Mahal, okay ka lang? Medyo naninikip lang yung dibdib ko. Teka, ano nangyayari sa'yo, Romy? Tommy! Tumawag ka ng tulong. Sige, sandali lang. Sandali lang. Hindi talaga may iwasan ang problema. Dahil sa sobrang pagpapagod at puyat ay humina ang puso ko. Ang sabi ng doktor ay magpahinga raw ako at uminom ng gamot. Doon pa lang ay parang aatakihin na naman ako sa puso. Hindi ako pwedeng magpahinga at mapirmi sa bahay dahil kung gagawin ko yun, paano na lang kami ni Angie? Isama pa na sobrang mahal ng mga gamot na pinapainom sa akin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung nakikita kong nahihirapan si Angie nang dahil sa akin. Yun pa naman ang pinaka-iniiwasan ko. Kahit mahirap, pinaparamdam ko sa kanya na kakayanin namin yun. Hindi kami pwedeng sumuko. Tumigil na ako sa pagtatrabaho at umasa kami sa tulong ng pamilya ni Angie. Hanggang sa nakita ko ang pagbabago kay Angie. Kung noon ay hindi siya halos umaalis sa tabi ko. Ngayon ay hindi ko na siya mahagilap sa loob ng bahay. Palaging wala at gabi na kung umuwi. At doon ay nagkaroon na ako ng kutob. Ano pong ginagawa niyo dito? Sinabihan ako ni Angie na ako muna raw magbantay sa'yo. Nasaan na po ba siya? Lumabas. Ang sabi niya, may gagawin lang daw siya. Sinamahan siya ni Nina at ni Joseph. Ano po bang ginagawa niya sa labas? Ilang araw ko nung napapansin na panay ang alis na sa bahay tapos gabi na kong umuwi ah. May alam po ba kayo kung saan siya nagpupunta? Hindi ko rin alam. Alam mo naman ang anak kong yun. Masyadong malihim. Si Nina lang ang nakakaalam pero syempre, pagkakutsaba ang dalawang yun kaya hindi ko rin alam. Kumusta na nga pala ang pakiramdam mo? Medyo ayos na rin po. Kailangan ko lang talaga magpahinga at uminom ng gamot sa tamang oras. Hindi ko nga po alam kung saan pa ako kukuha ng pera pambili ng gamot eh.
kinikita ko po, kasya lang naman sa amin dalawa ni Angie. Makakayanan nyo rin to. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Oo nga pala, may dala akong pagkain para sa inyo. Maraming salamat po, Tay. Nakakaya naman po sa inyo. Ako, wala yun. Basta magpagaling ka lang para bumalik na kayo ulit sa dati. Ay, andito na po kami. Oh, tamang-tama ang dating ninyo. Gising na si Romy. Mahal, kamusta ng pakiramdam mo? Saan ka nagaling? Gabi na. Mauna na kami, Romy, anak. Gabi na rin kasi. Sige po, Tay. Salamat po ah. Ate Nina, bukas ulit ah. Sige. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Saan ka nanggaling at bakit ngayon ka lang? Diyan lang. Sinamahan lang ako ni ate. Hindi pa dapat nandito ka sa loob ng bahay? May sakit na nga ako dito, nakuha mo pa maglakwatsa. Hindi naman ako naglalakwatsa Saan eh. ka nga nagpunta? Huwag mo nang isipin yun. Baka atakihin ka ulit sa puso eh. Ito nga pala yung mga gamot mo. Nakabili na ako. Paano ka nakabili nito? Kung sabihin galing to kay tatay. Hindi. Basta, huwag mo nang tanungin pa. Ano ba, Angie? Huwag mo nga akong gawin tanga dito. Ano bang pinaggagawa mo sa labas at pag uwi mo dito sa bahay may dala ka ng pera? Romy naman. Huwag kang magalit. Yung puso Kung mo. ayaw mo akong magalit, pues magsabi ka sa akin ng totoo. Saan ka nakakuha ng pera? Anak nang wag mo sabihin na lalaki ka, ha? Ano? Sabihin mo na! Para magawa ko magpasalamat dyan sa lalaki mo. Siguro kaya buong araw kang wala dito sa bahay dahil humuhutot ka ng pera sa iba, no? Ito bang kabalit, ha? Hindi ko kailangan yan! Sige ka, Romy. Tatanungin kita. Ganun bang klase ng babae tingin mo sa akin, ha? Ganun ba? Na nagpapagamit sa ibang lalaki para lang kumita ng pera? Romy, ang sakit mong magsalita. Hindi ka na lang magpasalamat sa akin na kahit ganito ako, kahit hindi ako nakakakita, gumagawa ko ng paraan para mabuhay ka. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Kaya ko sarili ko! Talaga? Hindi ka nga makalabas sa bahay para makapaghanap ng trabaho eh. Anong gusto mo? Maghintay ako na mamatay tayo sa gutom, ha? Na mangisay ka dyan? Romy, hindi! Gagawin ko lahat para mabuhay ka, para mabuhay tayo. Para malagpasan natin to. Kahit ano, susubukan ko dahil asawa kita eh. Ayokong pabayaan ka. Pero ano? Ano na pala ako? Yan lang mga masasakit na sinabi mo? Hindi ko tatanggapin ang mga binibigay mo kung alam ko Wala kang alam, Romy! At para sa kaalaman mo, hindi ako nagbibigay ng aliw sa ibang lalaki. Lahat na pinapasok ko dito sa bahay na pagkain, gamot at pera, lahat yun galing sa pagod at pawis ko. Buong araw kong tinitiis yung init sa labas, yung pagod sa kakalakad habang nanghihingi ng kahit konting limos sa ibang tao. Nagsusulisit ako ng pera sa mga tindahan, grocery o kahit sa mga kainan. Kumakanta ako sa mga istasyon ng tren o kahit sa kalsada. Kahit kasagsagan ng init. Kahit uhaw na ako, tinutuloy ko pa rin yun. Para lang makahingi ng kahit piso. Kahit piso sa ibang tao para lang sa'yo. Para sa'yo. Buti nga mabait ang Diyos eh. Dahil marami ang naawa sa akin. Bibigay sila ng kahit konting pera para lang makatulong. Kapag tinatanong nila kung para saan yung ginagawa ko, alam mo kung anong sinasabi ko sa kanila, ha? Para sa taong rason kung bakit ako nabubuhay. Yan na yung asawa ko. Alam mo kung anong pakiramdam nun, Romy? Kahit ako, naaawa ako sa sarili ko dahil para akong pulubi sa ibang tao. Pero tinatanggap ko yun. Binabaliwala ko yun dahil mas importante ka kaysa sa mga tingin nila. Wala na akong ibang kayang gawin eh. Yan lang. Lahat ng trabaho sinubukan kong pasukin pero wala. Patawarin mo ako.
Patawarin mo ako. Ngayon, Romy, kukwestiyonin mo pa ba ang pagmamahal ko sa'yo? Kahit bulag ako at hindi nakakita, pero papatunayan ko sa'yo kung ano ang kaya kong gawin para sa'yo. Kaunting tiwala naman sana. Ikaw lang naman yung meron ako eh. Ganito kita kamahal. Kaya sana, wag mo akong sanayin na masaktan kasi napapagod din ako. Wala akong ibang naramdaman ng mga oras na yon kundi ang sobrang hiya sa aking sarili. Paano ko nagawang isipin yun sa isang babaeng tulad ni Angie? Hindi rin ako makapaniwala na magagawa niya yun para sa akin. At dahil nga sa nangyari, ay mas lalo ko pa siyang minahal. Mas lalo akong nagpasalamat sa Diyos na ibinigay niya sa akin si Angie. Sa kabila ng kakulangan niya, ay nagawa pa rin niyang ipakita sa akin kung gaano niya ako kamahal. Romy, ikaw ba yan? Oo, ako nga. Oh, bakit bumangon ka na agad? Okay na ba yung pakiramdam mo? Oo. Gusto mo na bang kumain? Teka, paghahanda kita. Hindi ako nagugutom. Gusto kong pag-usap tayong dalawa. Umpo ka muna. Sige. Ano yung pag-uusapan natin? Gusto ko sanang humingi sa'yo ng tawad sa nangyari kahapon. Wala na yun. Hindi, Angie. Malaking bagay yun. Kasi sa unang beses, na-question ko ang pagmamahal mo. Natapakan ko ang pagkatao mo at hindi yung gawain ng isang tao nagmamahal ng totoo. Patawarin mo ko dahil nasaktan kita. Sa totoo lang, may kasalanan din naman kasi ako sa'yo eh. Hindi ako nagsabi sa'yo ng totoo. Siyempre, nag-alala ka lang sa akin kaya kung ano-ano nang pumasok dyan sa isip mo. Pero Romy, gusto ko lang malaman mo na wala akong iba. Wala akong lalaki. Alam ko, at naniniwala ako sa'yo. Kilala naman kita, Angie. Alam ko ang takbo ng isip mo at kung paano ka magmahal. Ang puso mo. Akong may mali dito at hindi ko sinasadya ang lahat. Ang gusto ko lang naman kasi yung makatulong ako sa'yo. Kahit sa ganitong paraan man lang. Ayoko kasing nahihirapan ka. Kung pwede naman ako may gawin at ito yung naisip ko. Naiintindihan ko. Kaya nga gusto ko magpasalamat sa mga ginagawa mo para sa akin. Alam kong mahirap yan pero ginagawa mo pa rin. Kasi mahal na mahal kita. Kahit ganito lang ako, basta para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Ikaw kasi nagparamdam sa akin na parang wala akong kakulangan eh. Kahit hindi ako nakakakita, pinaramdam mo kung gaano kaganda yung mundo kapag kasama kita. At habang buhay ako magpapasalamat sa'yo. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin. Kasi ginawa ko yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Kung ako ang nagsilbing mga mata mo, ikaw naman ang nagbigay ng lakas sa mga paa ko para makalakad papunta sa mas maganda at mas masayang buhay. Dito ko napatunayan na hindi ko kayang mawala ka sa akin, Angie. Ikaw na yung kalahati ng puso ko at kapag yun nawala, hindi ako mabubuhay. Kahit ano mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako mawawala sa'yo. Mag-asawa tayo, di ba? Nakako tayo sa isa't isa. Sa hirap man o ginhawa, magtutulungan tayo. Kahit lumipas ng maraming taon, nandito pa rin tayo. Magkasama at nagmamahalan. Ayokong sayangin yung pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos na magmahal ng ganito. Mahal kita. Hindi naman tayo maghihiwalay eh. Kahit nga ayaw mo na sa akin, nandito pa rin ako. Naghihintay na bumalik ka sa akin. Ang gusto ko lang, Romy, magkaroon tayo na mas malalim na pagtitiwala sa isa't isa. Yung tiwala na kahit ano pang dumating sa atin, hindi basta-basta mawawala yun. Kasi yun yung pinakamahalaga sa pagmamahal, di ba? At palagi mong tatandaan,
hindi kita pababayaan. Mahal na mahal kita. Ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. At kahit ano ang mangyari, ay hindi ko sasayangin ang pagmamahal ni Angie para sa akin. Sa kabila ng mga kakulangan namin sa isa't isa, nagawa pa rin naming punuin ang pagmamahal ng ang mga puso ng bawat isa. Na sa tingin ko, yun naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Sana ay hayaan niyo akong magbigay ng mensahe sa asawa ko. Para sa pinakamamahal kong si Angie, maraming salamat sa iyo dahil dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang bumuo ng pagkatao ko, ang nagbigay saya sa mundo ko. Kulang ang salitang mahal kita para maipaliwanag kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat-lahat. Mapasaya lamang kita. Walang iwanan. Mahal ko. Kahit kailan ay hindi kita iiwan dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko.